Hello guys, welcome back sa ating channel Mechanical Engineer Vlogs. So guys, ngayon is Friday. So magbibigay po tayo ng konting reaction guys, no, regarding sa memorandum or advisory na binigay yung Department of Labor and Employment sa POEA. So meron po tayo ngayong tinatawag na temporary suspension para sa deployment ng mga overseas Filipino workers dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At sinabi doon guys, no, na hindi muna papayagang umalis ang mga kababayan nating OFW. So this is very sad news guys, especially sa mga kababayan natin dyan na stranded. Kasi effective immediately guys, yesterday May 27 ay effective po immediately yung memorandum na yon, yung directive ng DOLE, at ito ay hanggang saan ba, until further notice. So wala pong specific date kung kailan talaga ililift yung temporary suspension. But sa ngayon nakakalungkot guys, kasi hindi po klaro guys yung instruction ng Department of Labor and Employment patungkol sa mga OFW na temporary suspend yung pag-alis nila, no? Kasi guys, ganito kasi yan. I know and I understand the intention of the Department of Labor and Employment, no? At ito ay inexplain nga ng POE representative din, dahil nga sa mga charges related sa COVID-19 health protocols ng Kingdom of Saudi Arabia regarding sa institutional quarantine, yung RT-PCR test, yung transportation charges from the airport going to the quarantine facility sa Kingdom. If you are not exempted sa quarantine procedure, talagang ang magbe-bear ng mga expenses ayon sa GACA guidelines and procedures, ito ay shoulder po ng isang traveler na tinatawag, na kabilang sa hindi matatawag na immune, no? So dito guys tayo magkakatalo guys, kasi bakit, no? Ang nangyari kasi ngayon is parang na-generalize na ng DOLE yung pag-suspend ng mga OFW, especially sa mga balik manggagawa. Kasi dalawang klase lang naman guys ang matatawag nating classification guys, kung sino ang mag-undergo ng quarantine at sino yung hindi. May dalawang klase, yung immune at saka yung non-immune. So ngayon, meron po tayong mga kababayang OFW na galing ng bakasyon at pabalik dito sa Kingdom na matatawag nating immune. Sino ba to yung mga immune? Ito yung mga nakatanggap ng first dose out of the 2 doses na authorized ng Ministry of Health ng Kingdom of Saudi Arabia. Yung first dose ng AstraZeneca, first dose ng Moderna, first dose ng Pfizer, at saka 1 dose ng Johnson & Johnson. So yun po sila guys na nakatanggap nun, kahit partially vaccinated pa lang sila. Kung ito ay 2 doses, ay pinapayagan po guys na makabalik dito at hindi na mag-undergo ng institutional quarantine. Even guys, I have my colleague here. Just yesterday in the morning, dumating dito sa site namin. My first dose siya ng AstraZeneca vaccine. Siya ay exempted sa institutional quarantine procedures. So ngayon, yun nakapagtataka guys, bakit ang memorandum na binigay ng DOLE ay parang na-generalize na.
napakasakit, especially sa mga kababayan nating returning OFWs. At saka yung mga nasa airport na mga first timer o di kaya balik manggagawa na OFW na may bagong employment of contract. Kahit hindi po sila immune, since nakapag provide na sila lahat ng mga requirements at nakagastos, guys, dapat sana binigyan sila ng consideration. Kasi ang nangyari kasi, biglang inilabas ng DOLE yung memorandum, effective immediately, ng May 27, 2021. So, wala po tayong time para magkaroon man lang ng consideration yung mga tao na apektado ngayon, especially sa mga kababayan natin na nandun na sa airport at na-cancel yung mga flight nila kasi hindi naman na-cancel pero hindi sila pinatuloy sa pag-alis. Yun yung napakasakit isipin kasi, guys, hindi naman lahat ng mga OFW ay mag-undergo ng institutional quarantine. Yun lang yung tanong natin, no, sa DOLE at saka sa POEA. Kasi alam niyo, ang institutional quarantine is only for those travelers that are not immune. So sino ba yung mga immune? At saka sino yung mga non-immune? Yung mga nabanggit ko. Kaya dapat sana binigyan nila ng detalye kung sino ang talagang mag-undergo ng or apektado ng suspension. Kasi hindi naman lahat ng OFW. Dapat sana nagkaroon ng consideration na yung mga immune OFW ay pwedeng pabalikin. Kasi hindi naman lahat, kung inyong iisipin, hindi lahat ng OFW ay talagang mag-i-incur ng mga expenses related to institutional quarantine and anything related to COVID-19 health protocols. Kaya mahirap, lalo-lalo na sa mga kababayan nating apektado na hindi naman talaga sila yung directly impacted ng temporary suspension. Kasi exempted sila. So sana sa POEA at saka sa DOLE, sa gobyerno natin, mabigyan naman ng consideration at magkaroon ng clarification about the issue. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng OFW, returning OFW ay kasali. May exempted. Ako, bilang isang OFW ay medyo malungkot din sa pangyayari kasi nga bago sana naglabas ng memorandum or instruction ang DOLE ay pinag-aralan ng mabuti. Kasi para sa akin, yung temporary suspension na yan, I know you have, para hindi magkaroon ng mabigat na financial burden ang ating mga kababayang OFW. Pero dapat na-anticipate din ninyo na in the one side of the corner, meron ding mga OFW na exempted. Kaya sana, yung mga exempted sa institutional quarantine na hindi naman apektado sa pag-bear ng additional expenses or mga cost related sa COVID-19 na health protocol sa Saudi Arabia, ay mabigyan ng paraan na makaalis kasi hindi sila apektado. Sa totoo lang, meron akong kasamahan dito, May 27, 2021, umaga nakarating siya dito, hindi siya dumaan ng institutional quarantine. So nakakalungkot lang. Sana sa gobyerno natin magkaroon tayo ng
consideration, no? Kasi hindi lahat apektado ng institutional quarantine. Kaya sana kung sino man yung mga advisors natin dyan or mga coordinators dito sa Kingdom ay magkaroon ng amendments at mabigyan ng clarification regarding yung mga apektado lang sa quarantine ang sana matemporary suspend o di kaya mapayagan yung mga hindi napaalis nung time ng paglabas ng memorandum kasi nga gumastos na sila. Alam nyo ba na yung pag-alis ng mga kababayang OFW, kung sila ay mandatory o required na mag-undergo ng institutional quarantine, nakapag-book na po yan sila ng kanilang mga quarantine facility, yung institutional quarantine packages rate sa RT-PCR, yung sa accommodation, pagkain nila, tsaka yung transportation nila from the airport to quarantine facility. So anong mangyayari nun? Sayang lang yung ginastos nila dun. Kasi nasa 3,200 to up to 6,200 real yung range ng rate sa institutional quarantine. So anong gagawin ng gobyerno para dun? Babayaran ba yun natin? Kasi nakakaawa. Kasi alam ng mga kababayan natin na yung mag-undergo talaga ng institutional quarantine ay talagang aware sila na sila ang magbabayad nun. Ipinalabas po yung guidelines and procedures ng GACA tungkol sa institutional quarantine. Before pa po ng May 20. Hindi ako sure kung ito ba ay 1 week before. Hindi ko alam. Hindi ko sure yung exact date ng paglabas ng Saudi Arabia patungkol sa bagong institutional quarantine procedure. Pero may time po sila. Before nila inilabas yun, that is ahead of time nung pinalabas nila yung guidelines na yun. Kaya ang mga kababayan nating OFW ay naabisuhan tungkol dyan. So, nakakalungkot lang guys nung na ganyan yung nangyari. Sana po sa gobyerno natin, especially sa POEE at saka sa DOLE, na magkaroon po ng consideration. Kasi hindi po lahat ng mga pabalik, mapa first timer man, balik manggagawa, or yung mga galing ng bakasyon na OFW, ay required na mag-undergo ng institutional quarantine. Dapat po bigyan po ninyo ng consideration sila, yung mga exempted. Kasi po, sayang po yung chance na makabalik sila. Kasi alam ko yung mga kababayan nating pabalik, wala na yung mga pera. Kaya nga gusto nang bumalik din para makapagtrabaho at magkaroon ng sahod. So yun lang po ang ating panawagan sa ating gobyerno at sana po ay magkaroon ng linaw. So yun lang po yung ating reaction at sana po maging okay ang lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.